God is good. Jesus Christ. Almighty God. Sa Diyos ang pinakamataas na pagkakas. Hallelujah. Sa binahagi po ng ating kamanggagawa sa Panginoon, malinaw ang mga talata po na kanya pong binahagi sa atin. At ito po ang pinaka-major topic sa Biblia kung saan involved po yung kaligtasan at katubusan at pagkaroon ng tao ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, meron siyang ipinakita dito sa talatang ito. Siguro nasilayan nyo kanina. Binahagi ni Pastor Armando. Kung para kanino ibinigay ang instructions para po masunod ng tao ang tamang pagkain. Kung paano po ang pagkain, sa anong pamamaraan, paano at kanino. At kanina malinaw po na binasa po ng ating pastor ang mga talata. Puntahan muna natin yung John, no? Bago natin balikan yung topic kanina sa John chapter 6 verse 54. John 6:52. 54. Ganito po ang ating mababasa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Yan. Ngayon, ang tanong, sino dito ang dapat magpaliwanag nito? Sapagkat tanging ang Diyos ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Tanging ang Diyos ang nangako na ito ang kailangan ng lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Basahin natin muna yung John chapter 13 verse 18. John 13:18. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit, upang matupad ang kasulatan ay ang kumakain ng aking tinapay at nagtaas ng kanyang sakong labang sa akin. Ayan. Ang pagkain ito na magtuturo sa atin, magpaliwanag sa atin kung paano kainin yung pagkain ito para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lang spiritual, kundi material, kundi sabi ng Diyos, nalalaman ko ang aking mga hinirang. Sa English niyan, either chosen, either ordained. Yung ordained, hindi pwedeng madaya yun. Like Jesus Christ, hindi siya pwedeng madaya. Pero yung elect or chosen, pwede po siyang madaya. Binanggit ni Pastor kanina, pinag-usapan lang natin, na halos buong daigdig ay nadaya. Tungkol po dito sapagkat ang binigyan lang po kumbaga ng executive order, yung mga orden ng Diyos. Yan ha. So pupuntahan natin para po pagtiyak dito sa ating pinag-uusapan doon sa binasa ng mga scripture, no? Puntahan natin sa Romans 1 Corinthians, okay? Sa 1 Corinthians chapter 11. Yan. 29. Yan, bantayan natin mabuti ha. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yan. Meron po dapat kilalanin
ng lahat ng tao yung katawan ng Panginoon. Okay. Kaya mo na ilipat ko muna sandali itong aking mga gadget, no? Kasi okay, kung nagbabago ang signal dito. Praise the Lord. Okay, 11:29. Tingnan natin ha, mga kapatid. Yung orden sa pag-aaral po, magkaiba siya sa chosen. Ano yung spelling chosen? Double O. Double O is E-N. S-A-N. Ayun. Itong order ay hindi nadaya. Itong chosen, nadadaya. Galogin na lang natin. Elect. Ayan. Ngayon, ang pinag-uusapan po dito, yung tinapay na bumaba mula sa langit, na ang sabi ng pakiulit sa Diyan. John chapter 5 verse 50, Verse 15. 56, binasa kanina? John 6:54. Okay, pakibasa mo na. John. 6:54. Basahin mo. 6:54. Saan mo sister? Basa yung mga nakakita. John 6:54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Yan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yan. Hindi ito basta-basta kainin lang na walang tamang paglapat sa pagkain. Okay? Ipinakita po kanina sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29 sa Tagalog, 11:29. sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan Ng Panginoon. ng Panginoon. Amen. Who is the body of Christ? Yan na. Mag-drawing ako ng kunting mukha ng tao. Yung simple lang. Ito yung kamay. Ito yung katawan. Ito yung ulo. Siya yung head of the church. Sa Ephesians po niya, pinaliwanag ni Apostol Pablo. Yung body, sino? Right. Yung mga Particle. apostol. Okay. Tingnan niyo, kailangan kilalanin yung katawan. Naintindihan niyo ba ito? Katawan ha? Medyo pangit ako mag-drawing eh. Pero ito yung ulo, head of the church, which is our Lord Jesus Christ. Yan. Tapos, ito yung mga apostol. Okay. Yan na. Kailangan kilalanin yung katawan sapagkat kung ang pagkain pag-inom, sabihin natin mali, kakain siya ng hatol mula sa Panginoon. Tanong, paano po ang pagsunod natin dito? Sapagkat kailangan may tamang proseso ang pagkain at pag-inom ng kanyang dugo. Hindi po basta-basta yun. Na kumbaga, papasok tayo ng mga churches, kung anong mga churches, palibhasa sa Panginoon, Jesus Christ, sige, okay na lang. Eh, nakakalungkot yung share ng ating kapatid. Aawit siya sa Panginoon, and how many Jesus Christ doon sa loob ng kanyang kakantahin, biglang, ano sabi sa kanya, nakakantok naman yung awitin mo. Yung awit na aawitin niya, hindi para sa tao, para sa Diyos yun. Amen. Okay? Si Satanas lang ang ayaw makarinig sa salitang Jesus Christ. Actually. Amen? Okay. Ngayon, may proseso. Una, binigay ng Diyos kay Moises ang instruction. Muna. Saan yun? Exodus chapter
12, 13 13, verse 4. 13 verse 4. Okay. Ayun. Sabi dito. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Ngayon, isusurkat lang po natin sapagkat yung Abib, mahabang pag-aaral po ito, ay binubuo siya ng March And April. and April. Okay, March and April. So, paano i-position ito sa panahon natin para makakain ng tama tayo sa tamang pagkain? Ayan na. Kailangan po makita natin sapagkat ito ay malawak na pag-aaral sa panahon natin. Actually, 3 years natin itong binuno sa pag-aaral, pero i-shortcut natin sa maikling oras lang, no? Kasi magtatapos tayo bago mag alas 11 o kaya alas 12. Okay ba sa inyo? Mga kapatid? Okay. Ipinakita po ang design na ito sa ating panahon sapagkat itong Abib or Nisan, ito po ay Hebrew calendar. Hebrew. Ito naman ay Gregorian calendar. So bakit po? Sapagkat sa time ni Christ, sila ay nasa time na ng Gregorian calendar. Ibig sabihin, pag kumain ng tinapay, para hindi magkamali, susunod tayo sa original na instruction ng Diyos bago natin i-apply ang Gregorian calendar na nakadesign sa Abib calendar. Okay? Ngayon, paano makita itong March sa ating panahon ngayon bago makain yung tamang pagkain? Dumating ngayon si Gabriel kay Mary sa 6 months ng Gregorian calendar. Saan makikita? Lucas 1:26. chapter 1 verse 26. Okay, basa. Lucas chapter 1 verse 26. Ganito po ang ating mababasa. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Yes. 6 na buwan, dumating si Gabriel kay Mary. Ang buwan ng Gregorian ngayon, sa pang-6 na buwan, ay June. Tama ba? Brother June. Kapangalan ni Brother John eh. Tama ba? June. Okay. Ibig sabihin, ang mensahe, ang binhi na dala ni Gabriel na mula sa Diyos, dala-dala niya kay Mary, tinanggap naman ito ni Virgin Mary yung mensahe. Sa literal na kalagayan, kapag ang mag-asawa, okay, kapag ikaw lalaki, nagtanim ng binhi sa iyong asawa, kung kailan ka nagtanim ng binhi, halimbawa, June, ang isang buwan niyan ay July. Okay? So, dumating si Gabriel sa buwan ng June sa ika-6 na buwan. Ang kasunod niya ng buwan ng June is July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ang bata, hindi pwedeng may panganak ng 10 months. Ang tawag niyan ay overdue. Ang bata, hindi rin pwedeng ipanganak ng 7 months. Ang tawag niyan ay ibig sabihin, ang pagkain hindi pwede bang overdue, susobra ang iyong pagkain, hindi rin pwedeng kulang. Kailangan eksakto ang pagkain sapagkat kapag mali ang pagkain, sabi sa scripture, magkakaroon siya ng hatol mula sa Diyos. Okay, tuloy natin. How about this April? Okay, ang pupuntuhan lang po natin, ito lang, no? Mahaba ito. 9 months, sa buwan po ng March, si Jesus Christ pinanganak sa kanayang pizza. Mahaba yung pag-aaral yun. Ibig sabihin, after nung pinanganak ni Mary, si Jesus Christ sa buwan ng March, ang first month niya sa daigdig na ito is April. Therefore, ang New Year, hindi January, kundi April. Okay. Ngayon, yung Abib,
means March and April, nakadesign ang Abib or Nisan sa birth ni Jesus Christ at first month niya sa ibabaw ng daigdig nito sa ilalim ng Gregorian calendar. Okay. Pupuntahan natin yung instruction ng Diyos kay Moises kung paano po ang pagkain nila doon sa first month of the year. Exodus chapter 12. Basahin natin sa verse 4. Simulan natin. Exodus 12 verse 4. Medyo humina yung ating pintel pina. Sabi dito, at kung ang sambahayan ay napakakunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Yan. Ibig sabihin, bago magpatuloy si Pastor, ang pag-alis ng Israel mula sa Ehipto, maingat, binigay ng Diyos kay Moises at sinundan ni Moises yung instructions. Sa bawat pamilya, kung ilan yung membro ng pamilya, ganun din po ang handa. Hindi pwedeng magsobra, hindi pwedeng magkulang. Okay. Tuloy mo sa verse 5. Verse 5, at inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan. Why? Sapagkat yung kordero, yung tinapay, si Kristo, ang salita ng Diyos, walang kapintasan na dapat kainin yun. Walang libadura. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paliwanag na kailangan yung tinapay na yon malinis, walang libadura, at nagsimula sa panahon pa ni Moises kung paano po ang instruction ng Diyos. Okay. Ang tinapay, ang kordero na yon ay walang kapintasan na kukunin nila ni Moises. Okay. Tuloy. Na iisahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. Verse 6, at inyong aalagaan hanggang sa ika-14 na araw ng buwang ito. So sa makatuwid, ito po ang instruction. Kumuha si Moises ng kordero sa buwan ng ika-10. Sa buwan ng April. First month of the year. Ngayon, alagaan ng 4 days, 10 plus 4, patayin ang kordero sa paglubog ng araw, ang pitsa po niya ay 14. So meaning, ang pagkain ng tinapay na walang libadura na tinawag siyang Passover, eksaktong first month of the year, hindi pwedeng March, hindi pwedeng August, hindi pwedeng May ang Passover, kundi April na siyang first month ni Jesus Christ sa ibabaw ng daigdig na ito. Siya rin yung kordero, siya rin yung papatayin para tubusin tayo sa lahat nating mga kasalanan. Amen. Kapag kumain tayo ng tamang pagkain, you are saved in Christ. Kaya sabi kanina, ang sino mang kumain sa tinapay na bumaba mula sa langit ay magkamit ng buhay na unang hanggan. Pag tama ang pagkain. Amen. Okay. Tingnan niyo, mga kapatid, kay Kristo ang pinakita dito. Pag tama ang pagkain, lalakip ang mga taong ito sa paglakip ng tamang paglakip. Interesado ba tayo? Amen. Okay, tuloy natin ha. Sa maikli nating pagbabahagi. Praise the Lord. Balikan muna natin yung Isaiah na binasa ni Pastor kanina. Okay. Isaiah chapter 55. Verse 1. Sige. Basahin natin, Pastor. Ganito ang nabasa natin. Sa verse 1, sabi dito, o lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo'y magsibili. At magsikain, oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alang at yatas. Yes. Nang walang salapi at walang bayad. Bakit po? Sapagkat merong purpose ang Diyos kung bakit ang Israel nahulog laban sa Diyos at nakapasok yung Gentile. Tingnan nyo ha. Romans chapter 11 verse 12. Ito pong sinabi niya. Romans 11:12. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan. Yes. At ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil. Gaano pa ang kapunuan nila? Ibig sabihin, nung nahulog ang Israel,
na siyang kayamanan ng Mga Hintil. sanlibutan. Okay? Ngayon kung ang pagkahulog nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, ang tinutukoy niya ng Israel. Okay. Ang Gentile, kakain sila ng tamang pagkain na siyang katawan ni Kristo, na ang mga hintil, magkakaroon sila ng kayamanan sapagkat ang pagkalugi ng Israel, siya namang pakinabang ngayon at kayamanan ng mga hintil. Okay, tingnan natin na sa verse 13, ito pong sinabi niya sa verse 13, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 13. Datapwat ang nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibhasa ako nga'y apostol ng mga hintil, Okay. ay ninuluwalhati ko ang aking ministeryo. Ngayon, ang target talaga nito, ang Gentile sa panahon natin, na sabi ni Paul, niluwalhati ko ang aking ministeryo. Ang ibig sabihin, ang pagtuturo niya sa tamang pagkain sa tinapay upang magkamit ang tao ng buhay na walang hanggan, kailangan nakadesign tayo hindi sa chosen kundi sa ordained. Amen. Okay. Sapagkat ang chosen or elect nadadaya. Ngunit ang ordained, which is our Lord Jesus Christ, hindi siya pwedeng madaya. At the same time, kapag kumain tayo ng tamang pagkain, tamang proseso sa pagsunod based on the scripture, magkakaroon tayo ng tiyak ng buhay na walang hanggan at walang kamatayan. Ayan na. Ngayon, sa paliwanag ni Apostol Pablo, tuloy natin iyong binasa ni Pastor. Baka sa anumang paraan na ipagmungkahi ko sa paninibugho ang aking mga kalaman at maligtas ang ilan sa kanila. Tuloy. 15. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pagkikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? Elect 16. At kung ang pangaunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Mag-design na naman tayo ng puno nito. Hindi pa naman ako magaling mag-design. Doon sila. Ito yung katawan, ito yung ugat. Yan. Okay. Yan. Anong sabi na scripture? Pakibalikan natin. Mali. At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Ayan na. Ugat. Ang ugat, banal. Ang celebration sa panahon ni Moises, celebration ng mga banal. Ang ugat, banal. Ganon din ang puno, ang sanga, hanggang sa bunga. Banal. Amen. Amen. So sa time natin, if we talk evangelism, kapag nag-evangelize ka ng maraming Christian at naging Christian, kapag hindi naging banal, hindi nakaugnay dyan. Kahit kain siya ng kain, inom siya ng inom, hindi naman nakaugnay yung aral, hindi siya magiging banal. Kailangan nakaugnay siya sa ugat. Ibig sabihin, tamang celebration. Okay. Sunod na scripture. Romans chapter 11 verse 18. 18. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, hindi ikaw ang kakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkandili sa iyo. Medyo magulo. Actually, 12 yan. Okay? Lilihis tayo ng isang sanga. Itong sanga na ito, mula kay Benjamin, Naphtali, Isakar, yan. Ulon. Ito po, Sobulon. Itong isang sanga na ito ay mula sa Kay Huda. Huda. Yan. Ipinakita po dito sa pag-aaral na ito, yung head of the church, siya ay pinanganak ni Maria. Na si Maria mula sa angka ni David, mula sa angka ni Huda. Si Christ ngayon, nag-ugpong sa atin sa sanga ng Huda. Di mabura. Kung ipagkigawa nga yung yung Basahan. yung ganyan, Pastor. Pagkigawa, sandali. Nabura ako. Hindi. Hindi
hindi mamura. Dito lang tayo sa kapiraso. Yung sanga, ito po yung design. Itong sanga na ito, nakadugtong yan magmula sa Israel. Okay? Magmula sa ugat, hanggang sa puno, hanggang sa sanga. Ngayon tayo ay nakaugtong po sa sanga, sa Judah, through Jesus Christ, sapagkat siya ay pinanganak ni Mary, na itong si Mary mula sa angka ni David, mula sa angka ni Judah. Ayan na. Okay. Sabi dito, huwag kang magpalalo sa mga sanga, datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Ibig sabihin, kapag ang celebration ng Passover, hindi po April 14, ang tawag sa kanila, nagpalalo sa... Anong tawag? Palalo sa mga sanga. Anong sabi? Huwag kang magpalalo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Ibig sabihin, kapag mali ang celebration ng mga churches ngayon sa Passover, nagpalalo ngayon sa original na sanga. Siguro. Ano bang ibang term sa nagpalalo? Malaki. Nagmalaki. Ayun. Sunod na scripture, verse 19. 19. Palalo. Sabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. 20. 20. Mabuti sa kawalaan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. Yes. At sa iyong pananampalataya nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Yun. Ang instruction ng Diyos sa pamagitan ng sulat kay Apostol Pablo, kailangan ang pag-celebrate ng Passover sa pagkain ng tinapay na walang libadura ay nakaugnay mula sa ugat, sapagkat itong ugat ay banal hanggang sa sanga, inugpong tayo sa Huda. Okay? Ngayon, kung pinutol ang original na sanga, puputulin din tayo kapag nagmalaki. Okay, tuloy mo, Pastor. Verse 21. 21. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Oh. Di ba po? Hindi patatawarin ng Diyos kapag mali ang pag-ukpong natin sa madaling sabi mula sa original na sanga. Ibig sabihin, kahit ano palang repent ng tao, Lord, patawarin mo ako, Lord, di ba? Kahit ano ang hingi ng tawad ng tao sa Diyos, at mali ang kanyang pagkain sa tinapay, hindi rin siya patatawarin sapagkat mahal ng Diyos ang Israel. Amen. Amen. Sapagkat ang Israel ay unang bayan ng Diyos. Now, ang pag-celebrate ni Moises, kaya nakalabas sila sa Ehipto, ay celebration ng mga banal, kaya wala silang galos na nakalabas hanggang Wilderland, hanggang Promised Land, sapagkat ang Diyos nakasubaybay sa kanila. Dahil habang sila nakasunod sa tamang mga tuntunin ng Diyos, walang galos ni isa sa kanila. Kaya ang story po, pagpasok nila ni Caleb at saka ni Joshua sa Promised Land, ito ang kanilang nakita. Sabi nila, ang kalaban namin hindi pangkaraniwan. Kumbaga, ang tangkad ni Brad Noel Duble, ganyang katangkad ang kalaban nila. Sila maliliit lang. Inaral nila ni Joshua kung paano nila i-defeat yung kalaban. Pero ang sikretong binigay sa kanila doon, yung tamang paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Dahil tama ang kanilang paglilingkod, ang kalaban, na-defeat nila, napasok nila ang Promised Land. Sa time natin, nung nalaglag ang Israel, nagkaroon ng kayamanan ang sanlibutan. Nagkaroon ng First World War and Second World War. Alam niyo ang history niya. Now, ang pagkalugi nila, siyang kayamanan ng Gentile. Ibig sabihin, kailangan may malugi. Sapagkat mayroong kailangan din yumaman. Amen. Yan na. We are a Gentile before. Ano bang definition ng Gentile? Walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di ka bahagi sa bansang Israel, walang pangako. Yan ang definition ng Gentile. Subalit, nung nalugi
ang Israel nagkaroon ng kayamanan ng sanlibutan at yumaman ang Gentile. Sa anong paraan para yumaman ang Gentile? Sa tamang pagkain ng tinapay. Pag mali ang pagkain ng tinapay, kakain siya ng hatol. Kaya ngayon, maraming nangamatay po sa panahon ngayon. Sakit sa diabetes, sakit sa bituka, kanser sa atay, kanser sa buto. Ano yon? Mali ang pagkain sa literal, bigas at ulam. Hindi. Mali ang pagkain sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, pag pumunta ka sa hospital, Brother John, tanungin mo yung East Avenue, magmula first floor hanggang 6th floor. Anong sakit niyo po? High blood. Klase-klaseng sakit. Pag tinanong mo, anong religion niyo po? Born again. Christian. Ang iba, born again. Ang iba, Roman Catholic. Anong nangyari? Ang sabi kanina, ang nagtuturo lang dapat sa pagkain ng tinapay, mga ordin. Bakit nagkaroon ng maraming salot ngayon ang buong daigdig? Sapagkat ang mga Tiyusin, anong nangyari? Nagaya. Pag nagtuturo sa pulpito at maliit ang kita, lilipat sa maliit na kita. Ang membro, pag giver ang membro, huwag mo siyang tirahin sa pulpito sapagkat titigil ang pagbibigay sa iyo. Naging money making na po. One time, umikot kami dyan sa bandang Antipolo, ay ko nang banggitin ang pangalan. Kailangan namin ng ID to prove na ikaw ay legal na pagkatao. Magkano ang singil sa amin? Una, 500. Sunod, 600. Ngayon, naging 1,000. Tapos, maging 1,500 na. Teka mo na, money making. At siyempre, kung meron kang 100 na kukuha ng ID, magkano ang collection yan? Money making po. Nagalit sa akin yung pastor. Di bali magalit ka sa akin, hindi tayo maging kaibigan. Huwag lang magalit sa atin ang Diyos. Tama po ba? Yan ang principle ng mga taong ordained through Jesus Christ. Okay. Ito po ang pinakita ngayon sa ating pag-aaral. Tuloy mo natin, Pastor Armando. Yan sa scripture. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nangahulog. Yes. Dadapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Mm. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, Yes. sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputuli. Yes. Mapanganib. Okay, tuloy mo. 23. At sila naman kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay ngakakasanib sapagkat may kapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Tuloy. 24. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian, ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo. Gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga. Naman makakasanib sa kanilang sariling punong ulibo. Minsan lang ito, Brother Joe, mga pastor, brothers and sisters, sa ating mga kaibigan sa ating page. Minsan lang ito, pag nakalakip ka, huwag ka nang magtangkang lumabas. Minsan lang yan na binigay sa atin ng Diyos. O sabi ng Brad Lopi, ilan yung paralyzed na nauna sa akin at nagsunod? Ang iba nasa libingan na. Ang iba nakadayapir na. But look at Brother Lopi. Tayo, Brother Lopi. Oh. Dati hirap maglakad. Dati Ganyan ako. hindi marunong magluto ng biko kasi tagilid ang katawan. Pero ngayon sabi niya, Pastor, sa Mars, magluluto ako ng biko. Sino magluto? Ako. Ikaw na. Patotoo ng Diyos Amen. sa kanyang buhay na lahat po tulog na siya ngayon gising. Bakit? Sasabihin niya sa lahat ng tao, kailangan tama ang ating pagkain. Kaya ako pinagaling ng Diyos. Si Pastor nagpagaling, hindi. Diyos nagpagaling sa'yo. In the name of Jesus Christ. Okay, tuloy muna natin. Praise the Lord. 25. Okay, 25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Yun. Tuloy. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka na ang katiligtasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Di ba haka yung nangyari, mga kapatid, Brother John? Anong nangyari? Dumating si Gabriel 6 months. Haka. June. Tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos. Ang first month din ay July. Pinanganak si Kristo ng March.
Ngayon, ang celebration ng daigdig December 25, haka yon. Nangagmarunong ang sanlibutan sa Diyos. Amen. Haka ang tawag, sabi ni Apostol Pablo. Tuloy mo. So, Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas. Yo. Gaya ng nasusulat, Yes. magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. May remnant, kulang sa Israel, pupuno ang Gentile. Hindi sa paraan ng Diyos yun, kundi ordained. Amen. Sabi ng Colossus chapter 2 verse 6, walk like Jesus Christ. Okay. He is the head of the church and the apostle, which is the body of Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, itong mga taong ito na kumakain ng tamang pagkain na sumunod kay Kristo na mula sa ugat hanggang sa sanga, hanggang sa bunga, kung banal ang ugat, banal din ang sanga, banal din yung bunga. Now, ang Israel, original na bayan ng Diyos, which is 144,000. Ang Gentile, ilakip ka ngayon through Jesus Christ sa angka ni Huda. Okay? Amen. Ano ngayon ang magiging katayuan ng Gentile ngayon sa panahon natin kapag nakalakip sa ugat? Romans chapter 6 verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Mm. Ganito po ang ating mababasa. Verse 6 verse 4. Ang sabi dito, tayo nga ay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Mm. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Unang proseso yan. Doon sa mga nakaugnay sa ugat. Kailangan makalakip sila sa unang proseso, bautismo. Anong edad na dapat ibaptize sa tao? Edad sa 30 anyo. Saan mababasa yan? Lucas chapter Chapter 23. 3:23. Basahin natin. Basa nga, Pastor. Para Amen. Lucas 3:23, ganito po ang ating mababasa. Praise the Lord. At si Jesus din, na nagpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon Yes. na anak ayon sa pagsapantahan ni Jose ni Eli. Ibig sabihin, as a believers in God through Jesus Christ, we are baptized in the name of Jesus Christ. Acts 2:38. Amen. Kailangan tayo, kung anong edad si Kristo binautismohan, ganon din po tayo. Why? Sapagkat yung tinapay, which is the Word of God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, which is our Lord Jesus Christ. Ito ang tinapay na tamang pagkain, which is the Word of God. Hindi pwedeng bautismohan below 30, 20, 19. Hindi po pwede. Ang rason po ng marami nga sabihin kong mali. Ang sabi nila, paano pag dumating ang Panginoon bukas, paano maligtas ang batang ito? Bakit mo pinangunahan ang Diyos? Diyos nakakaalam sa buhay ng isang tao. Amen. We need to follow the perfect celebration, which is the perfect Passover na nakalabas si Moises mula sa Ehipto hanggang Promised Land. And therefore, we need to enter the Promised Land. Hindi na si Caleb, si Joshua. Through Jesus Christ. Amen. Lahat ng nandyan, bigay sa iyo. All things. Amen. Hallelujah. Adi. Ngayon, sa ating pagbabahagi po, yung makalakip doon, isang scripture lang binigay natin, talagang merong pangako ang Diyos. Amen. Pansamantala pagtatapos, purihin ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Ganda, bro. Praise